Floyd POV. Nasa restaurant kami ni Hugo, kaya nagkwento na ako. Ang kaibigan kong ito ay basang-basa ako kahit na wala pa akong sinasabi. Simula mga bata pa kami, wala akong nilihim sa kanya at ganun din siya sa akin. Hindi rin naman ako titigilan kaya ako na nagkusa. Pagkatapos ng kwento ko, hindi ko maintindihan ang itsura niya, hindi makapaniwala na ewan. Naglalakad siya sa opisina ng walang suot na underwear? Doon ko lang talaga naisip na delikado talaga. Wala siyang suot na panty at kung wala ako sa opisina, baka may iba pang makapansin. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Para akong pusa na hindi mapaanak sa isiping yon. Dahil ko pang sinisilaban sa puwet dahil hindi ako mapakali. Hindi ako komportable na may ibang makapansin sa wala siyang suot. Hindi pwede. Hindi ko gustong sitwasyon na ito. Baka naman nakatongs lang. Hindi mo yata alam na may ganun na ngayon. May mga panty na sobrang liit bro. May nakadate ako dati. Parang tali lang ang suot. Munti ko pang hindi makita. Bro, eto lang ang alam ko. Palatak ko. Mababaliw ako sa babaeng yun. Pakiramdam ko gumising siya ngayong umaga para lang inisin ako. Humalakak si Yugo at tumiling. Hindi nga. Nakalimutan mo yata na ikaw ang nagsimula niyan. Hinamon siya. Pinatulan niya lang ang pang-aasar mo kaya ano pa bang inaasahan mo sa kanya? Fine, aminado naman ako nang nag-initiate. Pero gusto ko lang siyang asarin kaya maaga ko siyang pinapasok sa opisina. Alam ko na maiinis siya. Imagine waking up earlier than the usual. Pero hindi ko rin naman inasahan na papasok siya ng ganun ang itsura. Sa sobrang pagmamadali niya siguro, ayun nakalimutan niya magpanloob. The moment I saw her, nawalan na ako ng kontrol. Nakakainis, Hugo. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Mukhang it goes both ways. Ganon din siya kahit hindi niya aminin. Ganito na lang. Face it, Floyd. She got you wrapped in her little fingers. Abangan ko na lang kung hanggang kailan ka tatagal. She's going to tease you. I'm sure of it. Matapang siya bro. Hindi basta sumusukong babaeng yun at lalong hindi rin ako bibigay. Ayun lang. So anong balak mo? Hindi ko pa alam. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi pa tapos sa pangiinis si Francesca ngayong araw. Hindi ko tuloy sigurado kung sugo ng langit ang babaeng yun o impyerno. Pagbalik ko ng opisina, dapat handa na ako. May sumiklab na idea sa isip ko. Napangiti ako habang iniisip yon. Teka, hindi ko gusto yung ngiti mo na yan. Kung ano man yan, huwag mo na lang ituloy bro. Ano ka ba? Magiging mabait naman ako sa assistant ko. Sabi ko habang pigil na pigil ang ngiti. Bibilhan ko nga siya ng bagong underwear eh. Humalakak si Hugo. Sira ulo, walang hiya ka talaga. Gaya ng sabi ko pagkatapos naming mag-lunch, dumiretso na ako sa isang butik. Pinili kong isang itim na underwear. Halos walang tinatakpan pero sapat naman para makita na may underwear siya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganitong mga underwear ng mga babae. Pero hindi rin ako ipokrito para sabihin na hindi ko gusto ang ganoon. Napangiti ako ng binayaran ko na dahil ini-imagine ko kung anong itsura ng munti kong regalo kapag suot niya na yun. Pagdating ko sa opisina, nadatnan ko si Francesca na nakatutok na sa trabaho. Wala talaga akong maipipinta sa kanya pagdating sa trabaho. May slice pa ng egg pie sa tabi ng computer niya. Siguro yun ang memeryandahin niya. Perfect ang timing ko. Dumaan ako sa harapan niya na parang wala lang pero binigyan ko siya ng isang precise na instruction para kunin ang kopya ng printed financial report kay Josh. Kailangan ko lang talaga ay malayo siya sa desk niya kahit na sandali at may sa katuparan ko ang plano ko. Tumalima agad si Francesca. Pag-alis niya dinampot kong platito ng egg pie at pumesto sa sofa ng opisina ko. Pagbalik niya, dalang mga documents ay mahinahon pa ako nagsalita. Miss Moretti, please lock the door. May pag-uusapan tayong confidential. Ayaw ko ng distractions. Umangat ang kilay niya. Alam kong tanda ng pagdududa yon. Pero bilang isang efficient na empleyado, sinunod pa rin niya ako at inabot ang report sa akin. Tahimik akong nagre-review at saka itinuro ang sofa. Sit down, medyo matatagalan tayo dito. Sabi ko nang hindi inaangat ang tingin, muling nag-alinlangan siya pero naupo rin doon sa parehong spot na inupuan niya kanina. Tama ang hula ko. Bale, end-to-end kami. Sinadya niyang bigyan ng safe space ang pagitan namin. Magaling siya pero hindi pa ako tapos. Hindi pwede na hindi ako makaganti. Napansin niya ang egg pie niya sa mesa at nalalaki ang mga mata niya pero wala naman siyang sinabi. Siguro nagulat siya at lihim na nanggagalaiti dahil sa pakikialam ko sa pagkain niya.
Wala akong pakialam sa pagkain. Props lang yun. Kinakabahan siya, halata sa kilos niya pero nagpatuloy ako sa report habang binibigyan siya ng mga instructions. Business-like ang approach ko kaya habang tumatagal, napansin ko nagre-relax na siya. Sa unang pagkakataon sa buong araw, bumalik kami sa normal. Nang matapos ako sa review at revision, binaba ko ng dokumento para umupo ng mas relax. Dinampot ko ang egg pie na ninakaw ko sa desk niya. Masarap, rich ang flavor at sobrang sarap. May taste siya sa dessert. Masarap, sabi ko in a very exaggerated manner. Sana okay lang sa'yo na nakishare ako ng dessert. Tumingin ako sa kanya, kunwari napaka-inosente ko. Napakurap naman siya at hindi nakapagsalita. Pagkatapos ng mahabang sandali, umiiling na lang siya. Isang peace offering, Miss Moretti. Sana magustuhan mo. Inabot ko ang isang box. Dahan-dahan niyang tinanggap yon. Walang mabasa na expression niya. Pinipigil kong ngiti dahil wala siyang idea kung anong peace offering ko sa kanya. Tignan ko lang kung hindi ka mabaliw sa gagawin ko, Miss Moretti. The game's just starting. Tinanggap ni Francesca ang regalo ko para sa kanya. Halatang naguguluhan siya. Hindi na ako nagsalita pa. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagkain ng egg pie niya at sinadya na may natira pa para sa kanya sa tinidor. Dinala ko ang tinidor sa labi niya. Namilog ang mata ni Francesca pero tinanggap niya pa rin yun. Ang mabagal niyang galaw ay nagpapatunay na tuluyan ko na siyang napatunganga. Again, perfect. Pinanood ko ang bawat galaw niya. Binuksan niyang maliit na kahon at nagpakawala siya ng matalim na buntong hininga. Hindi ko tuloy malaman kung natutuwa ba siya o hindi siya makapaniwala sa kung anong laman. Ang mga mata niya ay nangungusap. Alam kong marami siyang gustong sabihin. Sa sobrang dami, hindi niya na yata alam kung alin ang uunahin. Na makita ko na nakabuo na siya ng unang pangungusap sa eksaktong pagbubukas ng bibig niya para magprotesta. Agad ko na yung pinigilan sa pamamagitan ng isang subo ng egg pie. Halos lumuwa ang mga mata niya sa gulat. Naisahan ko na naman siya. Congratulations, Floyd Russo. Nagawa mo. Pero ang sumunod niyang ginawa hindi ko napaghandaan. Dahan-dahan niyang binunot ang lace tong mula sa kahon at tumayo para simulang isuot ang lingerie na binili ko sa mismong harapan ko. Tinaas niya ang itim na dress niya, sapat lang para makita ko na. Sumabit yun sa hita niya. Hindi ako nagbibiro. Parang kinain ko lahat ng yabang ko kanina. Nanuyo ang lalamunan ko at nagpawis ako ng gamunggo kahit na malamig sa loob ng opisina ko. Salbahe, ang Francesca Moretti na to. Hindi niya lang ako pinatulan, pinaunlakan niya pa ako. Umayos ulit siya ng tayo sa kainayos ang dress sa bandang bewang. Tuluyan niya nang nasuot ang tong sa harapan ko. Para akong nomad na ilang araw ng biyahe. Sa malawak na disyerto, uhaw na uhaw ako. Siyempre lalaki ako, kaya nag-react ang katawan ko. May tagumpay sa ngiti ni Francesca. Para bang pinamumukha niya sa akin na panalo siya sa round na yon. Tama naman siya pero hindi pa ako tapos. I'm a winner at hindi ako basta nalang sumusuko. Lalo na kung ganito kaganda ang kalaban ko sa munting digmaan na ito. Nag-aayos pa siya ng dress niya. Ibababa niya na para tuluyan na siyang matapos pero hinawakan ko ang kamay niya para pigilan siya ng mahinahon. Miss Moretti, wait. Leche na mamaos ako nang bumulong ako. What are you doing? Tapos na ako magpanty. Sagot niya na parang yun ay normal na usapan lang sa pagitan ng mag-boss. Huwag mo munang itago. I gave you a gift. Dapat appreciative ka. Thank you, sir. Ang babaeng ito talagang sinusubukan ako. I just gave you a gift. I think it's only fitting na makita ko ng maayos kung tama ang size na. Alam ko't kung bagay sa'yo para next time may kasama ng bra. Napabuntong hininga siya. Alam kong hindi niya inaasahan yon. Halata na na-frustrate siya sa mga sinabi ko sa kanya. I watched her frustration turn into full-blown amusement. Oo nga po sir, tugon niya sa akin na very sweet voice. Buti na sabi niyo yan. Buti ko nang makalimutan. Dahan-dahan siyang umikot para bang tinatakam ako. Lalo, bawat kilos niya ay lalo pang nagpaliyab sa ugat ko. Pagkatapos ng 360-degree turn na yon, muli niya akong hinarap. Ano sa tingin niyo, Mr. Russo? Bagay ba? Hindi ko na napigilan. Hinahamon ako eh. Tinabi ko yung ninakaw kong paya, tinila ko siya papunta sa akin. Direkta sa kandungan ko. Bahagya siyang napasigaw. Para kaming pieces ng isang komplikadong jigsaw puzzle. Sobrang swak at nakakabaliw yun para sa akin. Francesca,
Pati hininga ko ay mainit. Anong gagawin ko sa'yo? Nilapit kong noo ko sa dibdib niya at nalasing ako sa bango niya. Ang bawat pag-angat ng dibdib niya ay parang ritmong ayaw kong tantanan. Nilaro ko ng dahan-dahan ang tela ng damit niya at inipo ko mga bahaging ramdam kong pinapantayan din ng init ko. Isang maliit na ungol ang kumuwala mula sa labi niya. Pigil pero dinig ko, hindi siya pwedeng magkaila. Lahat ng bahagi ng katawan niya ay nagre-react sa bawat haplos. Nanginginig siya at nakabukas ang labit parang kakapusin ng hininga. Umarkong likod niya dahil hindi ko siya binibitawan. Ramdam kong bigat niya sa kandungan ko. I have no doubts about it. Gusto niya rin to. Kinuha kong huling kagat ng payat habang pinapakain ko sa kanya. Naglaro kami. Isang uri ng laro na nakakatuwa, nakakainis at nakakapanggigil. Nakapakong tingin niya sa akin para bang gusto pa niyang kumawala. May nitarang egg pie sa labi niya kaya lumapit ako para linisin yon. Gamit ang labi ko, dahan-dahan. Tinanggap niyang pagpapala kong yun. Hinalikan ko ng marahan ang sulok ng bibig niya. Pagkatapos dahan-dahan ko siyang tinayo at ako mismo ang nagayos ng damit niya para palabasin na ako pa rin ang may kontrol sa sitwasyon namin. Mas masarap ka pa sa egg pie, bulong ko sa tenga niya. Humakbang ako palayo, nakangiti, kitang-kita ko sa mukha niyang init ng pagnanasa at ang nyamot. Gusto niyang ituloy kong nasimulan ko na pero hindi ko gagawin yun. Hindi pa. Miss Moretti, simula ko, bumalik na ako sa professional kong tono kahit na mahirap yon. Bumalik na rin ako sa desk ko. Pakishare ng notes ng meeting natin kay Josh. I-schedule mo na rin ang meeting natin. Bali 4 tayo. Ikaw, si Josh, at si Hugo. Confidential. We're done here. Tumalikod siya at ang sunod kong narinig ang pagbagsak ng pinto ng malakas. And that's a win for Floyd Druso. Sumandal ako pagkatapos ng lahat. Naiwan ako may seryosong problema sa pagitan ng mga hita ko. Hindi yon kayang ayusin ng traditional method lang. Ang siste, matagal na ako na hindi nagkaroon ng ganitong reaksyon. Ngayon lang ulit, ilang sandali pa, pumasok si Hugo at nakataas ang kilay. Anong ginawa mo sa kanya dito? Nakita kong binagsak niya ang filing drawers. Halos masira. Natawa ko. Baka naman gusto niya lang ayusin ang mga files doon. Pero bilang kaibigan, nilahad ko sa kanyang nangyari. Tarantado ka, Floyd. Pero wag kang kampante. Sigurado ako na-rest back si Francesca sa paglilid mo sa kanya. Payo ni Hugo sa akin. Alam ko, kaya dito muna ako sa opisina ko hanggang uwian. Umiling si Hugo. Natatawa siya sa ginagawa ko at hindi siya nagmamalasakit. Wow, tinataguan mo si Francesca? Francesca, POV. Matindi ang panginginig ko nang lumabas ako sa opisina ng boss ko. Ang demonyong yon ay umatake na naman at sa pagkakataong ito, halos mapasuko niya na ako. At ang katawan ko, akala ko ako ang may kontrol dito pero mali pala ako. Parang nagliliyab pa rin ako. Hindi lang yon, magulo dun yung isip ko at sobra ako naiinis sa ginawa niya sa akin pati na rin sa reaction ko sa kanya. Ang malala, pinaalis pa niya ako na para bang walang nangyari. Napakayabang ng lalaking yun. Hindi, Francesca, you were never a quitter. Hindi mo siya pwedeng hayaang manalo. He started all of this. Pero ako ang tatapos. Akin ang huling halakhak. Ang dapat kong gawin ngayon ay mag-focus sa pagbawi ng kontrol at ipaalala sa sarili ko kung bakit hindi dapat siya makalapit sa akin ng ganon ka-intimate. Lalo na ang access niya sa mga panloob ko. Sobra na ako nalalapit sa bingit. Nagpasya na ako. Pagkatapos ng araw na to, magpapasa na ako ng formal resignation at babalik na lang sa dati kong trabaho. At least doon, malayo ko sa tukso at panatag ang kalooban ko. Para kumalma ako, nilibot kong palibot ng opisina. Alam kong halatang halata na frustrated ako at hindi mapakali. May nakita akong file drawer na nakabukas. Sinara ko yon pero bumukas ulit. Nainis na ako kaya sinipa ko na. Medyo napalakas yata kasi nandumaan si Sir Hugo nakita ko na patigil siya. Pero hindi siya nagtanong at hindi rin ako nagpaliwanag. Pagkaraan ng ilang minuto, mainit pa rin ang ulo ko, dumating si Rubilin. Francesca, lalabas lang ako sandali. May kukunin lang ako sa post office. Personal kaya ikaw na muna dito ha? Parang may invisible na bumbilya na sumulpol sa ulunan ko. Parang mismong demonyong nagbigay sa akin ng isang magandang idea. Isang makulit, tunay na pilya pero yun ang eksaktong uri
ng paghihiganti na kailangan ko, yung tipo na hindi niya makakalimutan kahit na kailan. Ang tipo ng rest back na hindi niya inaasahan. Umalis man ako sa kumpanya niya, at least alam kong habang buhay niyang maalala si Francesca Moretti. Aba, lintik lang ang walang ganti. Sure, Rubilin, nagugutom pa ako. Pwede bang makisuyo? Pabili naman ako ng egg pie sa bakery. Okay, no problem. Pero mga after 30 minutes pang balik ko. Perfect, sabay abot ng para sa kanya. Salamat ha, dahil akong gumawa ng schedule niya, alam ko may video conference siya sa partner namin sa Paris. Alam ko rin na sa opisina lang siya nakasetup, habang si Sir Yugo naman ay sa office din niya. Ibig sabihin, walang magiging saksi sa binabala kong paghihiganti. Walang kawala si Floyd Russo sa akin mamaya. Dahil big time ang mga kausap niya, magiging mahirap sa kanya magpakita ng tunay na emosyon niya. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-react. Nang bumalik si Rubilin sa opisina, handa na ako. Ang pie na lang talagang hinihintay ko. Nagpunta ako sa pantry para ayusin ang pie sa platito at nagtimpla rin ako ng chamomile tea at bitbit ko ang phone ko. Yun ang pangunahing bala ko sa gyerang susuungin ko ngayon. 2:35 na. Ibig sabihin, 5 minuto na mula nang magsimula ang Zoom meeting nila. Pumasok ako sa opisina at hindi na nagabala pang kumatok. Alam kong nagulat siya pero hindi siya nagpahalata dahil ongoing ang meeting nila. Tahimik ko rin nilakang pinto. Showtime, lumapit ako at nilapag ang tsaa sa tabi niya. At tulad ng maliit na aksidente kanina, nalagnag naman ang paper napkin. Yumuko ako para damputin yun. Alam ko nakatitig siya dahil dama kong init na mga mata niya. Kitang-kita ko rin ang pagtaas baba ng Adam's apple niya. Napalunukan loko, umayos ng upo at saka formal na sinagot ang kausap sa laptop niya. Nilagay kong napkin sa tabi ng tasa ng tsaa at umupo sa harapan niya. Ang posisyon ng sofa ay saktong-sakto sa palabas na gagawin ko. Dahan-dahan dahil may intensyon ako, kumuha ko ng mga mata habang tinitikman ko yon. Sinadya kong lakasan ng pagsinghap ko, gaya ng mga napapanood ko sa mga commercial na pagkain na para bang ang pie na yon ang pinakamasarap na natikman ko sa tanang buhay ko. Halos lumuwa ang mata ng boss ko. Wala nang atensyon niya sa meeting. Bravo, Francesca! Ngunit nagsisimula pa lang ang munting handog ko sa kanya. Kinuha kong phone ko at nagpadala ng mensaheng sigurado kung ikababaliw niya. Sigurado ka pa rin ba na mas masarap ako sa pie, sir? Ping, notification niya yon. Sinilip niya ang phone niya at napangiti bago nagtipa ng reply. I'm very sure, Miss Moretti. You are irresistible. Pero alam ko na ang ginagawa mo. Gusto mong makipaglaro. I-reserve mo ko ng kalahati ng pie. Ah, akala niya pala ay laro lang ito. Pwes, nagkakamali ka, Mr. Russo. Personal vendetta ko to para sa pag-lead on mo sa akin. Himutok ko, isang matamis na ngiti lang sinukli ko sa kanya pero sa loob-loob ko. Handa na akong itaas pang level. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya, nilagitan ko pa nga. Pagkatapos ay nangat ko. Ang isa kong bintit pinatong sa armrest ng sofa. Pagkatapos sinunod ko ang isa pa. Lumaki ang mga mata niya, pati panga niya. Halos pulutin niya sa sahig. Tama, ganyan nga. Hinaplos ko ang laylay ng damit ko kunwari inaayos ko pero ang totoo tinatakam ko lang siya. Alam kong tinatakam ko lang siya. Alam kong baliw na baliw siyang makita ang tong na binigay niya sa akin. Ang hindi niya alam ay may suot naman talaga ako kanina kaso manipis lang. Tinodo ko ng pangaakit ko, nilaro kong dulo ng buko, yung parang mga pornstar na nakikita ko. Wala na si Floyd Russo sa conference na yon, nasa akin ang atensyon niya ng buong buo. Wala akong kaagaw, nakapikit siya sa gilid ng mesa niya at namumuti ang mga kamao sa higpit. Mahigpit ang mga pangatal at ang pigil na pigil ang hininga. Alam ko na halos sumabog na siya sa pagpipigil niya. Gusto kong matawa pero dapat in character pa rin ako. Muli akong kumain ng pie at humalinghing sa sarap. Kunwari hindi ko alam kung anong epekto ng ginagawa ko sa kanya. Titig na titig si boss sa akin at sa bawat galaw ko. At ang meeting, kanina pa siya walang pakialam kung ano nangyayari doon. Nabura na sa isipan niyang trabaho at ako na lang ang nandoon. Nang palagi ko'y nakaganti na ako ibinaba ko ng mga binti ko at inayos ang damit ko. Bumalik na rin ako sa professional kong postura. Parang wala akong ginagawang kapilyahan. Isang huling mensahe ang pinadala ko sa kanya. Tama ka sir, mas masarap ako sa pie. Nabasa niya yung kaagad, napailing na lang siya. Kasabay ng itim pinaghalong inis at paghanga. Lumapit ako para kunin ang platito pero iniwan kong tasa ng tsaa. Pero bago ako lumabas, parang stress ka sir. Baka makatulong ang chamomile tea. Pagsarado ko ng pinto, alam ko lang ay naiwan ko siyang tulala. That was priceless.
Hinayaan ko siyang mag-isa sa sarili niyang mantika. Poetic justice. A dose of his own medicine. Sawa na akong sumunod sa kanya sa mga patibong niya. Siguro mag-resign na talaga ako mamaya. Mabuti na lang at dumating sa akin ang ideyang yon bago ko umalis sa trabaho. Sa ganung paraan, alam niya na hindi siya ang nasa kontrol.